Konnichiwa minasan. For today's video, this is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today is October 2, 2024, Wednesday. Pagkabangon nga namin ni Ethan, ay hinayaan ko muna siya dito magpa-araw habang ako nag-aasikaso sa sarili ko. Binubuksan ko nga lang din tong beranda at hindi ko na kailangan lumabas para paarawan si Ethan. Sabay na nga rin pala kami nag-almusal ni Ethan. Pinakain ko siya ng niready kong lugaw at sinamahan ko na rin ng saging. Hindi ko na rin pala siya sinusubuan at siya na rin nagpapakain sa sarili niya. Maya-maya nga rin nung dumating si Dada ay may dala nga siyang ice cream. Alam niya kasi na paborito ko yung ube na ice cream. Let's try this. Irodori imo. Irodori imo. Ube siguro siya, no? Na may kasamang kamote. Mix siguro na. Mix. Kasi medyo hindi ba mix nga. Mix nga siya. Tapos ube. Masarap pa. Yung dyan pa yung paborito mong brand ng ice cream. Yung violet mo natin natin. Lasang kamote lang din. Lasang kamote lang siya, guys. Pero masarap. Hindi ah? May lasa siyang ube? Konti lang masyado, pero kamote talaga na lasang. May ube din siya. Alam mo yung mga mumurahing ice cream, yung mga dirty ice cream? Ganyan ang lasa ng ube niya nila. Naalala mo? Pero mas nangingibabaw yung pagiging kamote niya kasi sa pagiging ube. Masarap. Nabili nga pala ni Dada yung ice cream sa Family Mart. Ngayong araw nga pala ay may schedule ng check-up si Ethan. Yung check-up niya ay kung saan nga kami nagpapa-physical therapy. Ibang doktor nga pala ang mag-check sa kanya, tignan yung progress ni Ethan at magbibigay ng mga advice kung ano mga dapat gawin. Lately nga pala maraming nagtatanong sa akin kung paano nga makapunta ng Japan. I-share ko nga dito kung ano yung mga way kung paano nga kayo makapunta dito sa Japan. Ang easiest way ay magpakasal sa hapon or sa mga katulad namin na may long-term resident visa. Mas mabilis kasi ang proseso nun. Ito din yung iba pang alam ko. Mag-aaral kayo ng Nihongo or Japanese language at ang Japanese ay may 5 levels. N5, N4, N3, N2, N1. Kahit mapasa nyo lang yung N4, kayo na yung hahabulin ng mga employer pag nag-apply na kayo. At may dalawang visa kayong pagpipilian, trainee at SSW. Pero kung may chance kayong magpili kung saan nga doon, piliin nyo yung SSW. Ang meaning nga pala ng SSW ay Specified Skilled Worker. Sa pagkakalam ko kasi pag SSW ka, ay pwede ka maglipat ng employer. Kapag trainee ka naman, kung saan ka lang nakakontrata, doon ka lang dapat magtatrabaho. Pero pag nakuha mo ay training na visa, pwede ka na rin maglipat ng SSW. Yun yung pagkakaalam ko ngayon sa bagong news nila. Pero kailangan mo pa rin tapusin yung kontrata mo sa pagiging trainee. Pero yung about naman sa kontrata kung ilang years, yun yung hindi ko sure kasi paiba-iba. Pero sa mga kakilala ko dito, yung mga SSW na 10 years na nga nandito. Kung about naman kung ilan nga yung gagastusin, paiba-iba din kasi yung iba free, yung iba naman naglabas na malaking pera. Pero sa isang kakilala ko wala nga daw siya binayaran at medical nga lang daw yung nagastos niya. Ang last ko namang maisasuggest ay student visa. Pero kailangan to ng malaki-laking pera kasi babayaran mo yung tuition fee mo ng 1 year. At doon nga sa kapatid ni Dada ay 70 lapad nga daw binayaran nila or nasa 270,000 pesos. Hindi lang yun yung gagastusin. Yung mga papeles pa, syempre yung pag-aasikaso may bayad pa din yun. At hindi ka rin pwede magtrabaho ng full-time pag student visa ka. Pwede ka mag part-time pero hindi ka pwede sumobra ng 28 hours per week. Yung about sa visa naman kung ilang years, ang maximum ng student visa ay 2 years. 1 year and 3 months ngayon nabigay na visa doon sa atin ni Dada. Pero ang kinagandahan doon ay pwede nga siya mag-switch ng SSW. Actually, pwede nga daw siya mag-switch ng SSW. Kaso ang advice nga sa kanya ay tapusin niya nga yung kontrata para hindi nga masira yung pagiging student visa. Baka kasi pag marami nga nag-switch ay baka alisin ng Japan yung student visa. At yan na nga lahat yung alam ko kung paano nga yung way na makapunta dito sa Japan. Anyways, tofu na sisig nga pala yung niluto ko kanina. At isa nga yun sa paboritong ulam nga ni Dada. Bago nga natulog si Ethan ay nagbasa muna kami ng libro. At ito nga rin yung everyday routine nga namin. Ngayong week nga ay pang madaling araw nga ang work ni Dada. 11 PM ngayong alis niya sa bahay at 12 AM naman yung start ng work niya. Ganitong hindi pa ako tulog ay hinahatid ko nga siya sa pinto. Pag late naman siyang lumabas, dinadalan niya na lang yung kape niya pag hindi niya nga naubos. Pabalik ko sa kwarto ay natulog na nga din ako.
Ipamimigay ko nga pala yung iPhone 7 na to at nasa comment section nga yung rules kung sino pagbibigyan ko nito. Papalitan ko na nga rin yung bagong battery para mas matagal nyo pa nga magamit. And that's for today's video. Thank you for watching. Matane!